Hindi naman talaga ako naniniwala sa multo. Pero nabago ang lahat matapos akong makakita ng isang bata na walang mukha. Tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Arnold. Isa po akong security guard at nakadestino po ngayon dito sa Alabang. Mag-iisang linggo pa lang ako noon sa bago kong trabaho nang magkwento ang buddy ko na si Bunny tungkol sa isang multo. Mayroon daw kasing batang multo ang madalas magpakita doon sa pinagtatrabahuan naming building. Minsan raw, nagpapakita to sa may parking lot at minsan naman sa hallway ng elevator. Nakita na rin daw ito ng isa naming buddy sa loob mismo ng banyo. Parang nakikipaglaro daw ang batang multo sa tuwing ito'y nagpapakita. Matapos ikwento sa akin ni Bunny ang tungkol sa batang multo, ay natawa lang ako. Hindi kasi ako naniniwala sa mga ganon. Inisip ko rin na siguro binibiro lang ako ng bago kong katrabaho. Ilang araw ang lumipas, ay nagbago ang oras ng pasok ko. Mula sa umaga ay ginawang panghapon naman ang schedule ko. Pumapasok ako ng alas 2 at umuwi naman ako ng alas 11 ng gabi. Isang gabi, habang naka-duty ako, ay may bigla akong narinig na tumatawang boses. Medyo kinilabutan ako sa oras na iyon. Wala na kasing ibang tao sa loob ng building, kundi ako na lamang. Nagpasya naman akong hanapin kung saan nanggagaling ang boses na iyon. Naglakad-lakad ako paikot ng building pero wala akong nakita. Natigil naman ako sa paghahanap ng dumating ang karelyebo mong si Bunny. Nakasalubong ito sa basement 1 matapos magpark sa kanyang motor. Lahat kasi ng may sasakyan na katrabaho ko ay sa basement 1 nagpa-parking. Di nagtagal ay nawala sa isip ko ang narinig kong boses na tumatawa. Nag-out na rin kasi ako noon sa trabaho dahil alas 11 na. Nagpaalam lang ako saglit kay Bunny at dumiretso na ng basement 1 para kunin ang motor ko. Habang nasa basement 1 ako at pinupunasan ng aking motor, ay may narinig na naman akong boses na tumatawa. Sa pagkakataong iyon, ay medyo malakas na boses ang aking naririnig. Binitawan ko muna ang basahan at tumigil ako sa pagpupunas ng motor. Hinanap ko sa paligid ko kung saan galing ang narinig ng boses. Bigla akong nagulat at di makagalaw nang lumingon ako sa aking likuran. Nakita ko kasi ang isang bata na walang mukha. Nakasuot ito ng puting sando at punit-punit na pantalon. Isang batang lalaking multo ang aking nakita. Dahil 3 di pa lang ang pagitan namin sa isa't isa, ay kitang-kita ko ang bawat galaw ng batang multo. Inangat kasi nito ang kanang kamay at sabay binuka ang kanyang palad. Sa mga sandaling iyon ay kaharap ko na ang batang lalaking multo. Kahit parang napako na ako sa aking kinatatayuan ay hindi ako makagalaw. Pinilit ko pa rin dukutin ang barya sa loob ng aking bulsa. Nang makapako ang 3 piso, bigla ko itong hinagis papunta sa mundo. Pero bago pa man maglaglagan ng barya na hinagis ko, nawala bigla ang batang multo na nakatayo sa aking harapan. Naglaho na ang batang multo, pero hindi ko pa rin maigalaw ang aking katawan. Nanginginig pa rin ako sa takot sa mga sandaling iyon. Unti-unti ko na lang inabot ang busina ng aking motor. Paulit-ulit itong pinindot para marinig at puntahan ako ng karelyebo ko. Di nagtagal
ay dumating na sa basement 1 si Bunny. Hindi na ito nagtanong sa akin. Halata sa kanyang muka na may alam siya sa kung ano ang nangyari. Tinulungan niya ako para may labas ang aking motor mula sa basement 1. Isang palapag lang naman ang aakitin at labasan na ng mga sasakyan. Nang humupa na ang takot sa aking katawan, ay kinausap ko si Bunny. Pinaliwanag ko sa kanya na unang beses ko pa lang makakita ng multo. Kaya ganun na lang ang aking naging reaksyon. Ngumiti lang ito at sabay tinapik-tapik ang aking balikat. Sabi niya sa akin, ganon rin daw ang naramdaman niya noong una. Tinabanan niya lang ang takot dahil mahalaga raw sa kanya ang kanyang trabaho. Huwag raw ako mabahala at pansamantala lang ang takot na nararamdaman ko. Sa susunod raw ay masasanay din ako na para bang nakikipaglaro na lang sa isang batang multo.